Nakakainis! Sabay na nagkatinginan ng dalawang magkaibigan kay Sammy nang padabog nitong sinara ang pinto at sandaling sumigaw. Gosh! Nakakagulat ka naman, girl. Ano naman ba ang nangyari? At parang kinayumos yung pagmumukha mo. Tanong ni Talia kay Sammy at sinubo ang chips sa bibig. Nagtaka ka pa ba? Lagi namang mainit ang ulo niyan. Baliwala na sabi ni Sabrina na mistulang kinikilig sa kausap. Hindi naman nakapagpigil si Sammy at hinagis ang mamahaling bag sa ulo ng kaibigan. Agad namang nakaiwas ang dalaga na para bang sanay na sa gagawin nito. Kahit kailan talaga napakamaldita mo. Busangot na sabi ni Sabrina at tumigil sa ginagawa. Hindi na kasi bago sa dalawang kaibigan ang pagiging maldita at mainitin ang ulo ni Sammy. Dahil hindi lilipas ang araw na hindi ito nagagalit. Dinaig pa ang babaeng may tantrums na bagong panganak. Haler, sino hindi may irita kung sa edad kong to, kailangan ko pa ng bodyguard? Inis na sabi ni Sammy at sumalampak na upo sa paanan ng kama. Bago binatukan si Talia nang bigla itong matawa. Dapat lang yan sa'yo, no? Para naman kahit konti mabawasan yung pagkamaldita mo. Sabi ni Talia at hinawakan ng batok. Kaya ako pumunta dito para tulungan ako sa problema ko pero wala rin pala kayong mga silbi. Walang preno ang bibig ni Sammy. Kung iba-ibang tao lang ang sasabihan ni Sammy ng ganon, tiyak sasabog ang mga ito sa galit at mapapaaway ang dalaga ng wala sa oras. Okay, fine. Tutulungan ka namin pero sa isang kondisyon. Pagpayag ni Sabrina at hindi pinansin ang masakit na salitang sinabi nito. Sanay na ang dalawa sa kaibigan. Pero dahil mahal nila ito, hindi nila kaya itong iwan. Kahit na minsan ay sobrang sama ng ugali ng babae. Sumama ka sa amin sa bar mamaya. Wika ni Talia at inunahan si Sabrina magsalita. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Sammy sa sinabi ng dalawang kaibigan. Kahit kailan talaga, alam na alam ng mga ito ang gusto niya. As if naman na hindi ako pumayag, no? Saad ni Sammy na tila na wala ang pagiging bad mood. Payag ka pero yung daddy mo. Hindi, lalo pat magkakaroon ka pa ng bodyguard. Nako, tiyak ako na lalo tayo mahihirapan na makalabas ng mansyon. Wika ni Talia at binaling ang tingin kay Sabrina nang mapansin itong nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto na tila ba nag-iisip. What if takasan mo na lang ang bodyguard mo? O bigyan ng malaking pera para payagan ka nito umalis na hindi nalalaman ng daddy mo? Mungkahin ni Sabrina. Tama si Sab. Kutob ko naman nasa 40 o 50 na ang edad na magiging bodyguard mo at nangangailangan ng pera. Sang-ayon ni Talia dito. Dumikwatro si Sammy ng paa at inayos ang may kahabaan nitong buhok. Well, hindi ko pa naman nakikita yung bodyguard na inassign sa akin ni Daddy pero sa tingin ko, tama ang iniisip nyo. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Sammy nang maisip ito. Kaya nga mas mainam na pumayag kasi gusto ng Daddy mo para makapag-enjoy naman tayo sa lahat ng gala natin. Paano naman kayo nakakasiguro na tatanggapin ng bodyguard ko yung pera na ibibigay ko sa kanya? Simple lang. Kinuha ni Talia ang cash ng pera sa kanyang cabinet at nagsalita. Gawin mong doble ang salary ng daddy mo na ibibigay sa kanya. Pagkatapos, ni Talia na sinabi. Maya-maya pa'y nagkatinginan ng tatlo at sabay-sabay na humalakhak at nagtatatalon sa saya. Ngayon, ay may pagkakataon na si Sammy na magpunta at gawin lahat ng bagay na gusto niya nang walang permiso ng kanyang ama. Bago pa man lumubog ang araw, ay naisipan na ni Sammy magpaalam sa dalawang kaibigan. Ilang oras rin kasi silang walang tigil sa kakakwento sa bawat isa na parang wala ng bukas. Mag-ingat ka girl, see you later! Paalam ni Talia matapos niyang buksan ang pinto ng kotse habang si Sabrina naman ay niyakap siya bago tuluyang umalis. Halos paliparin ni Sammy ang sports car sa kalsada dahil sa pinaghalong saya at excitement na nararamdaman.
Lumaki si Sammy na may gintong kutsara sa bibig at kahit na pumanaw na ang ina niya, meron naman ito mapagmahal na ama. Kung tutuusin, napakaswerte na ni Sammy. Pero imbis na kabutihan na ibalik sa ama nito, puro sakit ng ulo dahil sa pagiging pasaway at maldita nito. Hi, Dad! Bungad na bati ni Sammy sa ama nang tuluyang makapasok sa loob ng kanilang mansyon. Hello, sweetie, saan ka galing? Tanong ni Alfred sa anak na si Sammy nang matapos itong humalik sa kanyang pisngi. Kay Talia, na-late ba ako ng uwi, Dad? Sagot ni Sammy sa ama at tinanong ito pabalik kahit na alam naman sa sarili ang sagot sa katanungan nito. I see. It's been a month since umuwi ka ng ganito kaaga. May kasiyahan sa puso na sabi ni Alfred na napatigil sa pagbabasa ng dyaryo. Of course, Dad. I miss you already, that's why bumalik ako agad. Pagsisinungaling ni Sammy. You're so sweet. Nakangiting sabi ni Alfred. Umupo si Sammy sa sofa kung saan naroon ang kanyang ama bago ito yung makapat malambing na nagsalita. Dad, payag na ako magkaroon ng bodyguard. Para naman di ka na mag-alala sa akin. Nagalak naman si Alfred sa sinabi ni Sammy at nangingilid ang luha sa mga mata. Lingid sa kaalaman ni Sammy ay may iniinda si Alfred na karamdaman at walang kasiguraduhan kung gagaling pa ito. Good evening, sir. Sandaling natigil ang sweet moment ng mag-ama nang may magsalitang lalaki mula sa kanilang likuran. Inalis ni Sammy ang yakap sa ama at lumingon sa lalaki na nagsalita. Nakaramdam naman ng kilig si Sammy nang makita ang itsura ng lalaki na sa tingin niya ay hanggang balikat lang siya ng binata dahil sa tangkad nito. Nakakatakot naman tong lalaking to. Ani Sammy sa sarili at nag-iwas ng tingin nang sandaling binaling ng lalaki ang atensyon sa kanya. Kaya agad siyang umiwas dahil naiilang siya sa malalim na pagtitig nito. Sa tingin pa lang ng lalaki ay para siyang binabalatan ng buhay. Nice to meet you, have a seat. Pag-aaya ni Alfred sa dumating. Hindi naman tumanggi ang binata at umupo sa sofa. Nakaramdam ng hiya si Sammy nang malapitan na masilayan ng lalaking nasa harapan. Halos pumutok kasi ang suot nitong business suit dahil sa biceps nito. This is my daughter, Sammy. Pakilala ni Alfred kay Sammy na kinagulat ng dalaga. Good evening, I'm Shepard. Pakilala ng binata sa kanya at inilahad sa kanyang harapan ang palad nito. Nagdadalawang isip man, ay inabot niya rin ang kamay sa binata hanggang sa tuluyang maglapat ang kanilang palad. Sweetie? Tawag ni Alfred sa anak. Mabilis naman binitawan ni Sammy ang kamay ni Shepard nang mapagtanto na hindi niya pa rin ito binibitawan. At ang atensyon ay nasa mistulang perpekto mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. Excuse me, Dad, magpapahinga na ako sa room ko. Paalam ni Sammy dahil sobra-sobra na ang kahihiyan na nararamdaman niya. Ngunit bago pa man maihakbang ni Sammy ang kanyang paa, agad siyang pinigilan ni Alfred. Akala ko ba pumayag ka na magkaroon ng bodyguard, sweetie? Agad namang tumango si Sammy bilang tugon. Good to hear that. Siya magiging bodyguard mo simula ngayon. Wika ni Alfred, na kinalaki ng mata ng kanyang anak. Siya? Yes. Sagot ni Alfred at napatingin sa suot na relo nang mapansin ang oras. Shepard, ikaw na bahala sa anak ko. Sabi ni Alfred na para bang may ibang kahulugan bago tuluyang magpaalam paalis. Dad, ayoko sa kanya. Untag ni Sammy sa ama pero huli na dahil tuluyan na nakaalis ang ama sa mansyon upang isagawa ang operasyon na hindi alam ni Sammy. Ang kaninang kilig at kaba na nararamdaman para sa binata ay napalitan ng inis at pagkadismaya. Shut up? Walang emosyon na sabi ni Shepard na naririndi sa tinis ng boses ni Sammy. Napatawa na mapakla si Sammy sa sinabi nito. Sino ka para utusan ako?
Bodyguard lang kita. Singhal ni Sammy sa lalaki. Shut up or else. Ulit ni Shepard na para bang mauubos na ang pasensya. Inis na kinuha ni Sammy ang cellphone at mamahaling shoulder bag at sinamaan ng tingin si Shepard bago padabog na umalis. Agad naman itong sinundan ni Shepard na lalong kinainis ng dalaga. Bakit ka ba sunod na sunod? Aso ka ba? Tanong ni Sammy at napasapu sa ulo. Pakiramdam niya sa sabog ang utak niya. I'm your bodyguard. Maikling sagot ni Shepard at pinagbuksan si Sammy ng pinto. Imbis na magpasalamat, ay dire-diretso lang na pumasok si Sammy sa kanyang silid at akmang isasarang pinto, pero sumunod pa rin si Shepard sa loob. Anong ginagawa mo dito, Abel? Kwarto ko ito at wala kang karapatang pumasok. I don't have any interest with you. Aside from that, I'm just doing my job. Putol ni Shepard sa sasabihin ni Sammy habang nakatayo sa tapat ng pinto. Ang kapal rin ang mukha mo na isipin na gusto rin kita. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka hindi ako makapagtimpi at ipalapa kita ng buhay sa mga alaga naming aso. Ngunit mistulang bingi si Shepard dahil nakatayo lang ito sa tapat ng pintuan na hindi mababakas ang takot sa muka at pagbabago ng malamig nitong ekspresyon. Sigurado ka ba na dyan ka lang? Sa tingin mo ba makakapagbihis ako at makakatulog na maayos habang nandyan ka? Dismayadong tanong ni Sammy. You can put your clothes inside your bathroom? Wow ha! Ngayon ako pang kailangan mag-adjust. Dapat naging NPI inspector ka na lang para kapanig-paniwala ang kinikilos mo. Iritadong sabi ni Sammy at pumasok sa loob ng bathroom bago pasalampak na sinara ang pinto. Hindi rin siya nagtagal sa loob matapos magbihis ay agad din siyang lumabas. Talagang pinanindigan mo ang trabaho mo ah. Talagang may isang salita ka. Nang walang marinig na tugon mula kay Shepard, ay sinimula na ni Sammy i-blower ang kanyang buhok at maglagay ng light makeup sa muka. Daily routine ko ang pag-makeup bago matulog. Para naman kung mamatay ako ngayon, mukha pa rin akong Diyosa. Pagdadahilan ni Sammy at nang matapos mag-makeup at ayusin ang buhok, humarap siya sa binata. Do I look good? Confident na tanong ni Sammy dito. Napairap na lang siya sa kawalan dahil hanggang ngayon, wala pa ring imik si Shepard. Kulang na lang ay mapanisan ito ng laway. Ikuha mo ako ng tubig. Nauuhaw ako. I'm not your maid. Matigas itong sagot. But you're my bodyguard. Hindi ba't obligasyon mo na pagsilbihan ako? Paano kung mamatay ako sa uhaw dahil sa pagiging pabaya mo? Mataray na tanong ni Sammy. You're getting into my nerves. Malapit na maubos ang pasensya ko sa iyong babae ka. Nginisihan lang ito ni Sammy para lalong mainis si Shepard sa kanya. Sa huli, ay umalis si Shepard sa silid upang ikuha ng tubig si Sammy. Hindi naman nag-aksaya si Sammy ng oras at dali-daling nagayak paalis. Inihanda ni Sammy ang kumot at tinali sa bintana. Madilim sa parte kung saan naroon ang kanyang kwarto. Pagdating sa labas, kung kaya't palagay ang loob niyang walang makakakita sa kanya. Kung di ko lang gusto ang pupuntahan ko, di ko ito gagawin. Wika ni Sammy at kumiti habang nagpapagpag ng kamay. It's time to shine. Masayang sabi ni Sammy at humarap. Pero nakita niya ang bulto ni Shepard na ilang metro ang layo mula sa kanya. You can't escape with me. Sabi nito at naglakad palapit sa kanya. Pwede ba? Lubayan mo na ako. Hayaan mong gawin ko ang gusto ko. Wait, magkano pang pinapasweldo sa'yo ni Dad? At kaya ko yung doblehin. Matapang na saad ni Sammy nang tumama ang sinag ng buwan sa mukha ni Shepard. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, babae.
Wala pa ring emosyon na sabi ni Shepard sa kanya bago siya mahigpit na hinawakan sa braso at kinaladkad pabalik sa loob ng kanyang silid. Wala na rin namang nagawa si Sammy at hindi na nakipagtalo pa sa bodyguard nito na si Shepard. Hindi na rin siya nakapunta sa bar kung saan naroon ang kanyang dalawang kaibigan na naghihintay sa kanya. Nagkulong na lang si Sammy sa kwarto habang ang bodyguard nito ay nanatiling nasa tapat ng pinto. Dinaig pa ni Sammy ang nasa rehas o isang bihag dahil sa tindi ng pagbabantay sa kanya. Matapos ang gabing yon, ay walang oras na hindi nawalay sa tabi niya si Shepard, maliban na lang kung magsi-CR siya. Hindi na rin halos makalaya si Sammy kumpara noon. Ngayon pa lang, nagsisisi na siya na pumayag siya sa gusto ng ama. Girl, hindi mo naman sinabi na ganito kahat at kayami ang bodyguard mo? Kinikilig na bulong ni Talia at Sabrina sa kanya na kulang na lang ay matunaw si Shepard sa tingin ng dalawa. Kung gusto mo, iuwi mo na. O kaya, ipalapa mo sa mga aswang para mawala na siya sa landas ko. Sabi ni Sammy habang nanonood ng K-drama sa iPad nito. Uy, grabe, ang sama mo naman sa kanya. Aminin mo na kasi na good looking talaga siya at halatang may maipagmamalaki. Sinamaan ni Sammy ng tingin si Sabrina dahil sa sinabi nito. Sandali kasing napaubo si Shepard. Pwede ba? Lumabas ka muna at huwag ka dito sa tabi ko. Nawawalan kami ng privacy dahil sa ginagawa mo. Utos ni Sammy dito. Before I leave, I'm just reminding you all that Sammy, friend, is right. Sabi nito at tuluyang naglakad palabas ng silid. Halos marindi naman ang tenga ni Sammy dahil sa lakas ng tili ng kanyang dalawang kaibigan. Talia, pwede mo ba akong sampalin? Feeling ko kasi nananaginip lang ako. Sabi nito kay Talia, pero ganon din ang naging tugon ni Talia kay Sabrina. Nasiraan na talaga ng mga ulo. Umiiling na sabi ni Sammy at napalatak na makaramdam ng gutom. Kahit na tinatamad, ay tumayo si Sammy at naglakad palabas. Bumungad naman si Shepard sa kanya, pero katulad ng dati, inirapan niya lang ito. Walang silbi ang itsura nito, kung wala rin naman siyang kalayaan. Dinaig pa nito ang kanyang ama kung makapagbawal sa kanya. Manang, dalhan mo nga kami ng lasagna and other snacks sa kwarto ko. Utos ni Sammy sa kasambahay. You're really a spoiled brat, bata. Nakapamulsang saad ni Shepard sa tabi ni Sammy. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi na ako bata? Singhal ni Sammy na lumabas naman ng pagiging dragona. Hindi naman natinag si Shepard at mas lalo pang ininis ng dalaga. So why are you acting like a kid? No, I'm not. Yes, you are. Mahinahon na sagot ni Shepard at napatigil sa pagtatalo nang mapansin ang katulong na nakatunganga sa kanila. Hindi lubos akalain ni Manang Rufa na sa ilang dekada niyang pagtatrabaho sa mansyon at pinagsisilbihan si Sammy ay ngayon lang may nakatapat ang dalaga. I'll make sure na ito na ang huling araw mo sa trabaho dito. Pagbabantaan ni Sammy sa bodyguard nito at labag sa loob na kinuha ang lasagna at tinulungan si Manang Rufus sa pagdadala ng pagkain. Kinuha ni Shepard ang cellphone sa bulsa habang ang mga mata ay hindi inaalis kay Sammy na naglalakad papasok ng silid nito. What now? Bagot na tanong ni Shepard sa kabilang linya. Master, critical na naging kalagayan ni Mr. Alfred. Pero naging maayos naman ito agad sa tulong ng mga doktor. Pagbabalita ni Leon, nakanang kamay ni Shepard pagdating sa kanyang posisyon. Is he awake? Not yet, Master. At walang kasiguraduhan kung magigising pa ang pasyente. Ipinatong ni Shepard ang kamay sa mesa at muling nagsalita. Ang tungkol sa pagmamasid mo sa mga kalaban, wala pa ring balita?
Wala pa. Pero ginawa ko ang lahat para makuha lahat ng impormasyon na gusto mong malaman. Pinatay naman ni Shepard ang tawag at naningkit ang mga mata nang mapansin ang kakaibang kilos ng lalaki sa labas ng mansyon. Binalik ni Shepard ang cellphone sa bulsa at malaki ang hakbang na ginawa palabas ng mansyon bago maglakad papuntang hardin at tinanaw ang mataas na haligi ng semento na nagsisilbing harang. Dati talaga yatang siraulo, sabi ni Sammy sa isipan nang mapansin sa bintana na lumabas si Shepard mula sa likuran ng mansyon. Sinong tinitingnan mo dyan? Siguro sinisilip mo si Papa Shepard, no? Tukso ni Sabrina sa kanya. Manahimik ka nga dyan. Saka anong Papa Shepard ang sinasabi nyo? Ang laswa pakinggan? Sabi ni Sammy at pinagpatuloy ang panonood ng K-drama. Sa kabilang banda, ay hinila ni Shepard ang lalaki na nagmamasid sa mansyon na kasalukuyang nanghihina dahil sa ginawa niyang pagsugod ng hindi nito alam. Now tell me, sinong nagpadala sa inyo dito? Gigil na tanong ni Shepard at parang magaan lang na bagay na hinampas ang katawan ng lalaki sa sahig kung saan nakakatiyak siya na wala ibang tao ang makakakita sa kanila. Wala akong sasabihin. Dumadaing sa sakit ang lalaki na halos mapasukan ng dugo. Are you sure? Ayaw mo magsalita? Muling tanong ni Shepard dito at inalis ang cap at face mask nitong suot bago mariin na sinakal sa leeg at tinaas. Kung sino mang tao ang nag-utos sa'yo na magmasid sa lugar na to, sabihin mo sa kanya, magkita na lang kayo sa impyerno. Pagkatapos ni Shepard sa sinabi, kasabay ng tuluyang pagkawala ng buhay ng lalaki. Wala pang 1 minuto matapos mawala ng buhay ang lalaki, dumating agad ang 2 tauhan ni Shepard. Poor boy. Saad nito at tinapon ang tissue na may dugo sa katawan nito na wala ng buhay at kinuha ang earpiece na suot nito. Better luck next time, sabi ni Shepard bago kiniyom ang kamao at walang kahirap-hirap na nadurog sa kamay niya ang bagay na yon. Kami nang bahala dito, Master. Nakayuko ang ulo na sabi ng 2 tauhan ni Shepard at nililinis ang kalat. Agad namang bumalik si Shepard sa loob ng mansyon na para bang walang nangyari o kinitil na buhay gamit ang kamay nito. Hindi na rin naman nagtagal ang 2 pang kaibigan ni Sammy at umalis na rin ang mga ito dahil malapit nang sumapit ang gabi. 20 years old ka na, pero ang immature mo pa rin. Bungad na sabi ni Shepard kay Sammy nang akma itong aalis. And so, wala kang pake. Huwag mo akong igaya sa'yo. I'm 7 years older than you. So bakit di ka marunong gumalang? And look at this. Inagaw ni Shepard ang alak kay Sammy at muli pang nagsalita. You're drinking alcohol? Umiiling na sabi ni Shepard at naglakad papunta sa mesa bago roon pinatong ang bote ng alak. Habang si Sammy ay pilit na binubuksan ang siradura ng pinto pero tumigil rin na mapagtanto na nakalock ito. Ibigay mo sa akin ang susi. Utos ni Sammy at sumandal sa likod ng pinto na makaramdam ng hilo. Konti lang naman ang nainom niya pero masyadong mababa ang tolerance niya pagdating sa alak. Habang nasa labas kasi si Shepard, ay naglabas si Talia at Sabrina ng alak at pilit siyang pinapainom. Well, umiinom naman talaga siya, pero more on wine at mababa ang alcohol content. Tuwing pupunta rin sila ng bar, ay madalas na nagpa-party lang siya. Stay here and take a rest. Pagmamatigas na sabi ni Shepard at lumapit kay Sammy. Nahihilo ako, okay? Sinubukan ni Sammy maglakad pero umiikot ang paligid niya. At hindi niya napigilan na mapagewang. Mabilis naman na naging pagkilos si Shepard at agad na inalalayan ng dalaga bago ito binuhat na parang bagong kasal at inihiga sa kama.
Mommy. Wala sa wisyo na tawag ni Sammy sa ina, dala na rin ng kalasingan. Bahagyang lumapit si Shepard sa dalaga at pinahid ang butil ng luhas sa mga mata nito na para bang pinipigilan sa pagpatak. Stop crying. Hindi alam ni Shepard pero kusang lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig at bahagyang hinalikan niya sa noo si Sammy at hinawakan ang malambot nitong buhok. Wala sa oras na napamura si Shepard. Nagmagbulat ng mga mata si Sammy at taimtim na tumingin sa binata. Sino ka? Tanong ni Sammy na hindi maaninag ang kaharap. Pakiramdam niya ay mistula lang panaginip ang nangyayari. Hindi sumagot si Shepard at inalis ang kamay ng dalaga sa kanya. Pero mahigpit siyang hinawakan nito sa braso. Sino ka nga sabi? Napaiwas si Shepard ng tingin nang umawang ang labi ni Sammy at bahagya nitong iginalaw yun. Magpahinga ka na. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Untag ni Sammy na hindi pa rin nawawala ang pagkamaldita kahit nalasing na ito. Don't touch me. Malalim na paghinga ang pinakawalan ni Shepard nang maramdaman ang mainit na kamay ni Sammy sa kanyang palad at pilit nitong tumatayo. Napamura si Shepard nang yumakap ang dalaga sa kanya at kinakapa ang kanyang muka. Stop! Iniwas si Shepard ang ulo pero makulit si Sammy. Sammy, stop! Bakit mo ba ako sinisigawan? Ang bodyguard ko lang ang sumisigaw sa akin, no? Nahihilo na wika ni Sammy at napahiga dahil sa matinding hilo. Don't blame me about this. You're the one who teased me so. Don't regret it. Malamig ang boses ni Shepard at lumapit sa nakahigang dalaga. It's your fault, Sammy. Dugtong pa nito sa sinabi at hinawakan ang palapulsuhan ng dalaga at nilagay sa magkabilang gilid ng ulo nito. Bahagya pa si Shepard na palunok nang tuluyang nanaigang utos ng kanyang katawan. Naramdaman na lang ni Sammy na may kung anong malambot na bagay ang dumampi sa kanyang labi at mahigpit na paghawak sa kanyang kamay. Kinabukasan ay maagang nagising si Sammy sa mahimbing na pagkakatulog. Nagtaka rin ito dahil wala si Shepard sa tapat ng pinto o sofa kung saan ito nagpapahinga. Eat this food. Pinatong ni Shepard ang tray na may lamang pagkain sa kanyang tabi, na lalo niyang pinagtaka. Anong nakain mo parang bumait ka yata ngayon? Tanong ni Sammy at akmang kukunin ng pagkain nang bawiin ito ng lalaki sa kanya. Bastos ka talaga, no? Ani Sammy. I prepared this food for you pero ang dami mo pang sinasabi. Kinuha ni Shepard ang pagkain at sinubo ito sa bibig. Mabilaukan ka sana. Bulong ni Sammy at nangalumbaba pero sandaling napatigil sa pag-iisip. Hinalikan mo ba ako kagabi? Usisa ni Sammy na kinaismid ni Shepard habang kumakain. Buti na lang, may tubig ito dahil nasamid din siya pagkatapos. Palihim naman na napatawa si Sammy sa nakita. Halos maputla kasi si Shepard at hanggang ngayon ay wala pa ring tigil kakaubo. Maya-maya pa, tumigil na ito at nawala ang pagkasamid. Why should I do that? Panaginip nga ba talaga yun? Pero bakit pakiramdam niya ito totoong nangyari? O baka sadyang panaginip nga lang? Dala na rin ang kalasingan niya, kaya kung ano-anong naiisip niya. 3 linggo na rin na nakakalipas simula na maging bodyguard niya si Shepard. At hanggang ngayon, wala pa rin ang kanyang ama sa mansyon. Mga larawan at voice record lang ang pinapakita at pinaparinig ni Shepard sa kanya mula sa ama nito. Dahil ayon kay Shepard, ay masyado itong abala sa negosyo nito sa ibang bansa. Ang boring naman. Saad ni Sammy na naiinip na. Gabi na rin kasi at maghapon silang nasa labas ng 2 kaibigan kasama si Shepard.
Napagkamalan pa nga ng mga tao na boyfriend niya ito dahil sobrang dikit na dikit sa kanya. Why? Hindi ka pa ba napagod sa paglalayas mo dito kanina? Hindi ka ba nababa na sa suot mo? Hindi ka naman nagtatrabaho sa kumpanya o opisina pero kung makapagsuot ka ng business suit, wagas. Puna ni Sammy sa suot ng lalaki. It's called professionalism. Professionalism ka dyan. Halos wala na nga ang privacy sa pagiging bodyguard mo sa akin. Reklamo ni Sammy at napasigaw nang biglang makarinig ng malakas na putok ng baril at pagkabasag ng bintana malapit sa kanya. Sammy! Untag ni Shepherd at mabilis sa mga paang tumakbo palapit sa dalaga at kinuha ang kalibre 45 at agad na nakipagpalitan ng putok sa labas. Anong nangyayari? Hindi naman sumagot si Shepherd at kinuha pa ang isang baril. 2 baril na ang hawak niya sa magkabilang kamay at walang takot na nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Hindi man lang ito natinag o nag-alala kung matatamaan siya dahil sanay na si Shepherd sa ganitong pangyayari. Ang kinatatakot niya lang kung paano sasabihin kay Sammy ang totoo. Let's go! Saad ni Shepherd at inalis ang business suit at walang pagdadalawang isip na nilagay sa likod niya si Sammy bago tumakbo paalis. Sunod-sunod na putukan ang narinig ni Sammy. Pinaputukan ni Shepherd ang pintuan ng silid at tinapon ng baril hanggang maubos ang bala nito. Binuksan ni Shepherd ang pintuan pero halos masuka si Sammy nang makita ang mga duguan na hindi kilalang lalaki sa sahig. Don't be afraid. I will not allow them to touch you. Sabi ni Shepherd at kinuha ang baril sa mga kalaban na walang buhay bago humarang sa harap ni Sammy at binaril ang 2 kalaban papunta sa hagdan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtiwala si Sammy sa binata. Doon niya lang napagtanto kung ano nga bang halaga ng trabaho nito sa buhay niya. Mahigpit na hinawakan ni Shepherd ang isang kamay ni Sammy habang nakikipagbarilan. Jump! Singhal ni Shepherd na agad sinunod ng dalaga nang sunod-sunod na pumasok ang kalaban at pinaputukan sila sa kanilang gawi. Are you okay? We will leave this place, don't worry. Pagpapalakas loob na sabi ni Shepherd kay Sammy at muling nakapagpalitan ng putok sa mga kalaban. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang mga tauhan ni Shepherd at kinover sila. Master, nakaredy na po ang sasakyan sa labas. Pagbibigay alam na isang tauhan ni Shepherd. Sinigurado muna ni Shepherd na walang kalaban silang madadaanan bago sumakay sa kotse at mabilis tong pinaandar. May ilang kalaban pa rin na humahabol sa kanila pero bigo ang mga ito na makasunod na hagisan ng mga ito ng bomba ni Shepherd at pinasabog ang kotse na sinasakyan ng mga ito. Asa na tayo? Ilang oras na rin silang nasa biyahe ni Shepherd. Hindi niya alam kung anong lugar yon sapagkat ngayon lamang siya nakarating doon. Madilim at maraming puno ang makikita sa bawat lugar na kanila madaraanan. We're here. Inalis ni Sammy ang seatbelt at lumabas matapos siyang pagbuksan ni Shepherd ng pinto ng kotse. Napakadilim ng paligid, kundi pa dahil sa sinag ng buwan at liwanag ng ilaw ng kotse ay hindi niya makikita ang paligid. Shepherd, iho, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Disay habang hawak ang lampara. Opo, ako po ito. Magalang na sagot ni Shepherd sa matanda. Pumarito na kayo para makapagpahinga. Lumalalim na rin ang gabi at masyadong delikado, lalo pa at nagkalat ang usap-usapan na may aswang na dayo dito sa aming lugar. Kwento ng matanda. Nakaramdam ng kilabot si Sammy at wala sa oras na napayakap sa braso ni Shepherd na ikinagulat ng binata. Bata talaga. Bulong ni Shepherd at sandaling natawa. Hindi naman ito nakatakas sa pandinig ni Sammy, pero hindi na lang nakipagtalo pa ang dalaga
at baka iwanan siya nito. Maya-maya pa ay sumunod na sila sa matanda na ilang metro lang ang layo kung saan si Shepherd nagpark ng sasakyan. Iha, meron akong pampalit ng damit dito. Baka gusto mong gamitin para naman makapagpahinga ka ng maayos. Offer ni Aling Dalisay kay Sammy. Pumayag naman ang dalaga sa pag-aakalang katulad lang ito ng damit na sinusuot niya. Lola? Ayos na po ako sa suot ko, hindi na po ako magpapalit. Nahihiya na tanggi ni Sammy nang makita ang lumang damit. Sa tanang buhay kasi ni Sammy, hindi pa siya nakakapagsuot ng basahan. Halos buwan lang tinatagal ang gamit niya at pinapalitan niya ito agad ng brand new. Ganun pa? Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan kayo. Sabi pa ni Aling Disay, bago tuluyang nagpaalam para ipagpatuloy ang naputol na tulog. Asan ang kama? Mahinang bulong ni Sammy kay Shepherd. Humiga naman si Shepherd sa banig at inuna ng braso. Hindi sila gumagamit ng kama. But you can sleep without it. Saad ni Shepherd at ipinikit ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga naman si Sammy at marahang sinipa si Shepherd na kasalukuyang nakahiga. Ba't mo ginawa yon? Hindi ba't bodyguard kita? Gawan mo ng paraan para makatulog ako. Parang senyora na utos si Sammy kay Shepherd. Ginulo na lang ni Shepherd ang buhok sa inis. Kung pwede lang niyang tahiin ang bibig nito upang tumigil ito sa kakatalak, matagal niya nang ginawa. Gustuhin man ni Shepherd na magpahinga, pero hindi nito magawa dahil sa matinis na boses ni Sammy hanggang sa abutin sila ng umaga, hindi man lang nagawa niyang matulog. Inaantok na ako. Nangungusap ang mga mata na sabi ni Sammy at niyakap ang tuhod. Labag man sa kalooban, ay nilapitan nito ni Shepherd at umupo sa tabi ng dalaga at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Stop being stubborn or else ibabalik kita sa mansyon niyo at hahayaan kitang mamatay. Pagbabanta ni Shepherd kay Sammy, pero wala itong naging tugon dahil mahimbing na itong natutulog. Bahagya namang inalis ni Shepherd ang ilang hibla ng buhok ni Sammy na tumatabing sa mukha nito at nilagay sa gilid ang tenga ng dalaga. Hindi naman napigilan ni Shepherd na humanga sa natural na gandang taglay ni Sammy at tinitigan lang ang mukha nito hanggang sa tuluyan na rin si Shepherd dalawin ng antok. Nang maglaon, ay nagising na rin ang dalawa. Doon lang napagtanto ng mga ito na tanghaling tapat na pala at ganun ang kanilang postura. Masakit ba ang balikat mo? Nag-aalala si Sammy dahil ilang oras siyang nakasandal sa balikat ni Shepherd. No. Maikling sagot ni Shepherd at hinawi ang kortinang nagsisilbing pintuan ng kwarto. Agad namang sumunod si Sammy dito at bumungad sa kanilang iba't ibang putahe ng pagkain. Kung sa mansyon, mistulang masasarap at mamahalin ang nakahain sa mesa, dito naman ay kakaibang pagkain na hindi niya malaman kung anong luto. Kumain na kayong dalawa. Naghanda ako ng maraming pagkain gawa ng bagong dating kayo dito. Tiningnan ni Sammy ang lahat ng pagkain sa mesa pero wala siyang nagustuhan. Mabuti na lang at may ginataan na manok na nakahain at yun ang napili ni Sammy kainin. Habang si Shepherd naman ay halos tinikman ang lahat ng pagkain na nakalagay sa hapagkainan. Kumusta ka na pala, iho? Matagal din tayong hindi nagkita simula nang pumunta ka sa syudad. Everything is fine. How about you? Maayos pa rin po ba ang patakaran dito sa inyong lugar? Tanong ni Shepherd at binaling ang tingin sa matanda habang kumakain naman si Sammy. Masyado ata itong nagutom sa digmaan na nangyari kagabi dahil sa pagsugod ng mga kalaban. Maayos naman. Ngunit simula na umalis ka dito sa aming lugar, nagkaroon ng konting kaguluhan. Ang matanda kasi ang nagpalaki kay Shepherd noong ito ay 7 taong gulang pa lamang. At sa kanilang probinsya nagbinata. They can't do that anymore. Naging palagay naman ang loob ng matanda
Dahil kilala niya si Shepard at wala itong pangako na hindi tinutupad. Matapos kumain, ay naisipan ni Shepard na ayain si Sammy sa labas at tumambay sa ilalim ng puno. Alam mo ba na ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to? Umupo si Sammy sa malaking ugat at nagsalita. Why? Tanong ni Shepard dahil alam naman nito na hindi kayang puntahan ng dalagang ganun lugar. Simula kasi na mawala si Mommy, naging mahigpit na rin si Daddy sa akin. Sumandal ang dalaga sa puno. Alam ko naman na ginagawa lang yun ni Dad para protektahan ako pero nawawala ang teenager life ko kaya lagi akong tumatakas. Nanatili lang si Shepard na nakaupo habang nakatingin kay Sammy na kasalukuyang nakikinig sa susunod nitong sasabihin. Hindi ko alam kung ba't may mga taong pumapatay para lang sa pera. Nakangiti man, ay kita ni Shepard ang lungkot sa mga mata ni Sammy, pero agad ding nawala at napalitan ng kasiyahan. Why are you still smiling, despite all things? Di ba nawala yung nanay mo? Wala naman. Ganun lang talaga siguro. Wala namang mangyayari kung patuloy ako magmumukmuk sa isang tabi. At isa pa, unti-unti ko na rin natatanggap ang nangyayari. Sagot ni Sammy, kahit nasa kaloob-looban nito ay parang nawala siya ng isang pakpak sa kanyang likuran upang makalipad at magpatuloy sa buhay. What if one day, mawala din ang tatay mo? Tanong ni Shepard dahilan para mapatingin si Sammy sa lalaki. Hindi mangyayari yun, no? Ani Sammy at iniisip kung ano magiging reaksyon nito oras na mabalitaan ang nangyari. We all know na lahat tayo doon pupunta. Sam, just in case nakakalimutan mo. Kung mangyari man yon na hindi ko inaasahan, hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, mawawala na rin ako ng gana mabuhay. Sagot niya. Let's go. Pag-aaya ni Shepard kay Sammy nang makaramdam ng pagkaawa sa dalaga. Saan naman tayo pupunta? Kay kamatayan. Agad namang tumayo si Sammy at kumapit sa braso ng binata. Are you sure you want to be with me? Kung kay kamatayan man tayo pupunta, hindi ako magdadalawang isip na sumama sa'yo. May ngiti sa labi ni Sammy. Why? Nagtatakang tanong ni Shepard. Kasi alam ko hindi mo ako hahayaang mapahamak. Malaki ang tiwala ko sa'yo. At alam ko hindi mo ako magagawang lokohin. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Shepard kung sa anong paraan niya masasabi ang tunay na kondisyon ng ama ni Sammy. At kung sino ba talaga siya. Tamo tong lalaking to. Kinakausap ka ng maayos as ngayon hindi ka makatingin sa akin. If you find something that will bother you, and the reason that you need to leave me. Bumuntong hininga si Shepard at diretso ang mata na tumingin kay Sammy at hinawakan ng dalawang palad nito. Napakunot naman ang noo si Sammy. Can you still stay with me? Dugtong ni Shepard na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng takot sa kanyang puso at pagbabago ng kanyang ekspresyon. Shepard. Tanging nasabi na lang ni Sammy nang bahagya pang lumapit si Shepard sa kanya at pinagdampi ang kanilang labi. Shepard. Tawag ng lalaki na nasa 40 ang edad habang mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Napamura ang binata sa sarili na mapagtanto ang ginawang paghalik kay Sammy nang walang permiso nito. Puntahan ko lang si Tatang Berting. Paalam ni Shepard at walang lingon na umalis. Napalunok si Sammy at napahawak sa kanyang dibdib na unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon ay nagtitiyak ni Sammy na hindi lang isang panaginip ang lahat. Matapos ang pangyayari na yon, ay nakaramdam ng pagkailang si Sammy sa binata. Ganun pa man,
ay unti-unti rin itong naglaho. Hindi rin halos na malaya ni Sammy na ang bilis pala ng pagdaan ng mga araw at linggo. Kailangan ko ba talagang gawin to? Hinihingal na tanong ni Sammy at nilapag ang espada sa sahig. Bakit ka tumigil? Araw-araw ganito na lang pinapagawa mo sa akin, hindi naman ako mandirigma. Reklamo ni Sammy at umupo sa damuhan. Sa 2 buwan na nakalipas ay kahit papaano, ay natutunan na nito mabuhay sa probinsya ng walang kahit anong luhos sa katawan. How many times do I have to tell you that it is for your own good, not for me? Sagot ni Shepherd at kinuha ang espada. Anong silbi mo at naging bodyguard pa kita? Asar na sabi ni Sammy na hindi nawawala sa 2 pagtatalo sa maliliit na bagay. Hindi sa lahat ng oras, nasa tabi mo ko, Sammy. Makahulugan na sabi ni Shepherd dito at hinagis ang mansanas sa ere. At bago pa ito tuluyang bumagsak, ay mabilis sa mga kamay na napagpira-piraso ito ni Shepherd gamit ang espada na sakto lang ang haba. Hindi man sabihin ni Sammy, ay baka sa mukha nito ang pagkamangha. Lalo pa at sinundan nito ni Shepherd ng paggamit ng pana at pinatama ito sa mangga na namumunga. May kung ano tuloy kalokohan na pumasok sa isip ni Sammy at kinuha ang mansanas sa kanyang tabi. Shepherd, may ibon doon. Pag-agaw ni Sammy sa atensyon at tinuro ang kalangitan bago dinamba si Shepherd sa ulo. Hindi mo ako kayang isahan, bata. Ngumisi si Shepherd at kinagat ang apple sa kamay na hindi man lang sumagis sa kanyang buhok. Subukan mo akong tawagin, bata, at talagang tatamaan ka na sa akin. Oh really? I'm scared, bata. Uupo ka na lang ba dyan, bata? Bakit di ka tumayo at labanan ako? Pag-aaya ni Shepherd at hinagisan nito ng mansanas. Bago mabilis na kinuha ang kutsilyo, bago pinatama ito roon. Ano, bata? Natatakot ka na ba? Bahagya pa si Shepherd na tawa, pero naging alerto nang biglang sumugod si Sammy sa kanya. Hindi inaasahan ni Shepherd ng mabilis ang pag-atake ni Sammy sa lalaki at malakas na sipa at suntok ang pinakawalan nito. You're so fast? Halos manigas si Sammy sa kinatatayuan nang sa isang kurap nakatutok na sa kanyang matalas na kutsilyo. Stop being distracted. Huwag kang magpapadala sa emosyon ng isang tao na pinapakita sa iyo, lalo na kung nagsisimula na ang laban. You mean kahit ikaw ang kalaban ko? Yes. Sagot ni Shepherd at mabilis na. Tinilapid si Sammy at isinangga ang braso sa likuran nito upang hindi ito tuluyang bumagsak sa sahig. Dahan-dahang iminulat ni Sammy ang kanyang mata at mukha ni Shepherd ang bumungad sa kanya. Hinawakan ni Sammy ang pisngi nito at inangat ang ulo. What the heck? Saad ni Shepherd nang pinulupot ni Sammy ang binti sa binti ng binata. At buong lakas na umikot at sinikmuraan nito bago si Shepherd tsaka malakas na sinipa sa sikmura ni Sammy at kinasa ang baril bago itinutok kay Shepherd na dumadaing sa sakit. Now, sino ngayon ang talunan? Nakangisi si Sammy at tinutok ang baril sa ulo ni Shepherd na sumasakit. Sammy! Singhal ni Shepherd nang unti-unting kalabitin ni Sammy ang gatilyo ng baril. Bang! Panggagaya ni Sammy sa tunog ng baril at malakas na tumawa. Sa tingin mo magandang biro yon? Hindi ba't ikaw may sabi na wag ako magpapadistract? Paano ko may lamang bala ang baril na yon at napatay mo ko? Ngumisi si Sammy at binuksan ang palad. Dahilan para bumungad ang bala ng baril sa kanyang kamay. Anong? Masyadong nasa akin ang atensyon mo. Kaya hindi mo napansin ang pag-alis ko ng bala sa baril bago ko ito ikasa. Napailing naman si Shepherd ng kanyang ulo
at hindi napigilan ng mapangiti. Sino nga ba naman ang mag-aakala na nagawa ito ni Sammy na wala man lang tulong mula sa kanya? Masyado mo ako napabilib. Humiga si Sammy sa damuhan at sinipat ang mga bituin gamit ang dalawang daliri. Sign na ba yan na gusto mo ko? I've been admiring you since I first saw you. When we were kids. Pag-amin ni Shepard at humiga sa tabi ni Sammy. Anong ibig mong sabihin? I like you, Sammy. Akala ko isang simpleng happy crush lang. Mumuntong hininga si Shepard at tinitigan ang mga mata ng dalaga. I'm the son of your parents' best friend. Pag-amin niya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Your parents are retired mafia king and mafia queen. Bago sila umalis ng mafia society. Meron sila agreement na magiging isa akong mafia lord to handle and protect the group that they created. And when your father told me na kailangan kitang protektahan, ay hindi ako nagdalawang isip na gawin ito at magpanggap bilang isang bodyguard mo. Sa tingin ni Shepard, ay hindi ito ang tamang oras upang malaman ni Sammy ang tungkol sa kalagayan ng ama nito. Marami pa si Sammy kailangang malaman at alam niyang oras na sinabi niya kay Sammy ang totoo, magpupumilit lang itong umalis. Hindi ako nag-expect ng kahit anong sagot mula sa'yo. I just want to be honest about my feelings. It feels like I can't handle it anymore. Dugtong pa ni Shepard sa sinabi ng makita ang pananahimik ni Sammy. Shepard, I really like you, Sammy. At lalo pa yung lumalim simula na makasama kita. Huwag mo akong bigyan ng rason para itigil ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako titigil dahil akin ka lang. Parang isang laruan na pang-aangkin ni Shepard kay Sammy at hinalikan ng noon nito. Matapos ang gabi na yon, ay nakumpirma na ni Sammy na pareho sila ng nararamdaman ng binata. Pero may parte pa rin sa kanya na ayaw niyang aminin na gusto niya rin ito. Why are you wearing like that? Galit na namang usal ni Shepard nang maabutan siya nitong nakaupo sa bato kung saan dumadaloy ang tubig mula sa bundok. Bakit? Wala namang ibang tao dito eh. Sagot ni Sammy na ang tinutukoy ang swimsuit na patago niyang binili noong araw na pumunta sila ni Shepard ng bayan upang mamili. Local lang ito. Pero pwede na gamitin kung magsiswimming ang usapan. Sanay kasi si Sammy na magsuot ng swimsuit, lalo na at minsan lang makaligo sa ganitong klaseng lugar. Pasaway ka talaga. Kulang na lang ay sumakit ang ulo ni Shepard dahil sa ginagawa ni Sammy. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Walang masama sa pagsusuot ng swimsuit, no? Yes, that's true. But you're here in the province. Sammy, wala ka sa syudad. Sabi ni Shepard at hinubad ang polo at dahilan para mag-init ang magkabilang pisngi ni Sammy. Lahat na lang yata ng kagwapuhan ay nasa lalaki na. Huwag mo nga akong hawakan. Singhal ni Sammy pero hindi siya pinagtuunan ng pansin ni Shepard. Bagkus, sinuot ni Shepard ang polo shirt kay Sammy at kinuha ang pang-ibaba nito at inabot sa dalaga. Magbihis ka. Ayan, masaya ka na ba? Umiling si Sammy ng ulo at nagpatuloy sa paglangoy. Huwag kang masyadong magbabad at baka sipunin ka. Paalala ni Shepard nang unti-unting pumatak ang butil ng ulan. Ikaw na magsuot ng damit na to. Kukunin ko lang damit ko ron. Saad ni Sammy at akmang aalis pero mabilis siyang pinigilan ni Shepard. Stay here. Maautoridad na sabi ni Shepard at tumingala sa kalangitan. Wala namang nagawa si Sammy at nag-enjoy sa paliligo pero habang tumatagal, napapansin niya ang paglalim nito. Bumalik na tayo, may bagyong paparating. Ngunit wala pa sila sa kalahati ng paglalakad. Umira lang hindi pang karaniwang kulog at kidlat. Kung kaya napagdesisyonan nilang dalawa na sumilong muna sa kuweba.
na nadaanan nila kanina at hintayin na lumipas sa malakas na bagyo. Paano tayo makakaalis dito? We will spend our time. Sa ganitong lugar? Nagbibiro ka ba, Shepard? Delikadong lugar na to. Wika ni Sammy at napayakap sa sarili nang makaramdam ng lamig. Parang nagsisituloy siya. Naisuot ang polo ni Shepard dahil basa na ito at walang suot na pang itaas ang damit ng binata. Are you okay? Ilalamig ako. Naramdaman na lang ni Sammy ang kamay ni Shepard sa kanyang bewang at pagyakap nito sa kanya na nakatulong naman upang hindi niya lalo madama ang lamig na nararamdaman. Dito ka lang, hahanap ako ng pwedeng kainin sa labas. Wag na, kaya ko namang tiisin eh. Masyadong delikado sa labas. Hindi ko kayang tiisin na nakikita kang gutom. Okay, I'll be back. Ilang oras na naghihintay si Sammy pero wala pa rin na binata. Balak na sana niya itong sundan, pero para itong kabote na bumungad sa kanyang harapan habang dala ang isang isda at niluto ito sa apoy. Matapos nito ay nag-init si Shepard ng tubig gamit ang kawayan at tuluyan na silang nagpahinga. Ngunit nagising si Sammy sa kalagitnaan ng gabi. Shepard! Tawag niya sa binata ng mapagtanto na inaapoy ito ng lagnat. Ilang beses itong ginising ni Sammy pero walang natanggap na tugon ng dalaga. Dahan-dahan na lang na isinandal ni Sammy ang katawan ni Shepard sa pader ng kuweba at pinunit ang kwelyo at kinuha ang maligamgam na tubig at piniga ang tela ng damit bago ito pinahid sa mukha ni Shepard na talagang inaapoy na ng lagnat. Don't do this, Sammy. Take a rest. Tuwid na sabi ni Shepard pero halos bagsak na ang katawan nito. Walang mahingian si Sammy ng tulong, kung kaya't paulit-ulit niyang ginawa ang pagpahid ng maligamgam na tubig sa mukha at katawan nito. Kinuha rin ni Sammy ang dahon sa hindi kalayuan at pinukpok gamit ang bato. Dahil nakita niyang minsan itong ginawa ni Aling Disay noon. I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ni Sammy at niyakap ang binata. Now I know, mas masaya palang mabuhay sa probinsya. Napangiti si Sammy at kinuha ang hinog na mangga na inabot ni Shepard sa kanya. What do you mean? Masaya dito sa probinsya. Tahimik at isa pa maaliwalas ang paligid kumpara sa syudad na puro usok na sasakyan na malalanghap mo sa hangin. Napatawa si Shepard at ginula ang buhok ni Sammy pero nawala ang saya sa labi ng makita ang hindi pamilyar na tao na papunta sa kanilang pwesto. Sakay, Sammy! Sigaw ni Shepard at inalalayan na sumakay si Sammy sa kabayo at kinuha ang baril. Naging aliso naman si Sammy at kinuha rin ang baril at kinasa. Tama nga si Shepard. Dadating ang oras na mapapakinabangan niya ang pinaghirapan niyang pag-iinsayo. Paano naman nila nalaman ang lugar na to? Usal ni Shepard at napamura at nagpaputok ng baril. Bahagya pang nagwala ang kabayo kung saan sila nakasakay dahil sa putok ng baril. Ang dami nila! Sigaw ni Sammy at nagpaputok na rin. Malakas na hinampas ni Shepard ang kabayo at umupo patalikod at muling kinasa ang baril. Anong ginagawa mo? Baka mahulog ka! Pag-alala ni Sammy sa binata. Keep your focus. Huwag mo kong intindihin, Sammy. Kumaliwa ka sa direksyon pagdating sa gawing kanan. Ililigaw ko ang mga kalaban. Tumuloy ka na. Sigaw ni Shepard at gumulong sa mistulang bangin at hinigit ang lubid dahilan para mamatay ang mga kalaban gamit ang bitag na ginawa niya. Hey! Pag-agaw ni Shepard sa atensyon ng tumatakbo sa likod ng puno at agad siyang pinaputokan ng baril. Matigas ang ulo niyo ah. Ngumisi si Shepard at hinagis ang bomba sa kumpulan ng kalaban na akmang lalapit sa kanya. Sa kabilang banda, patuloy lang si Sammy sa paghampas sa kabayo. Kahit pa na nakarinig siya ng malakas na pagsabog. Habang mabilis na tumatakbo ang kabayo, ay kinuha ni Sammy ang pana at pinatama ito sa lalaking ilang metro ang layo sa kanya.
Headshot. Napangiti si Sammy nang makita ang kalaban na natumba sa damuhan. Nang makarating sa dulo, sinunod ni Sammy ang sinabi ni Shepard sa kanya. Pero bago pa niya ito magawa, narinig niya ang malakas na tunog na helicopter sa taas at lalong nagwala ang kabayo kung saan siya kasalukuyang nakasakay. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at umatake sa mga kalaban na sumugod sa kanya, pero masyadong marami ang mga ito. Hindi mo na kami matatakasan pa. Singhal sa kanya ng armadong lalaki na hindi niya kilala at mabilis sa mga paa na naglakad. Agad namang mabilis tumakbo si Sammy sa gawin na tinuro sa kanya ni Shepard. Habang tumatakbo, papalapit doon, patuloy pa rin siya sa pakikipagpalitan ng putok ng baril. Iha, saan ka pupunta? Iiwan mo ba si Shepard dito? Parang kabote na sumulpot sa likuran niya si Aling Disay. Alam niyo po ba kung nasan siya? Hinihingal na tanong ni Sammy roon at pinatama ang kutsilyo sa isang lalaking papalapit sa kanila. Oo, Iha, sumama ka sa akin. Sabi nito at hindi na siya hinihintay pang makasagot at mahigpit na hinawakan ng braso. Aling Disay, sandali lang ho. Nasasaktan ho ako. Sammy! Sigaw ni Shepard na makita ang babaeng minamahal na pinaluhod sa lupa at tinutukan ng baril. Shit! Mura ni Shepard na hindi makapag-isip ng susunod na gagawin hanggang sa hindi nito namalaya na may kalaban sa likuran niya at nahampas siya sa batok. Napangisi si Aling Disay o kilala bilang Anastasia na matagal nang nagtatago sa lungga nito. Sa kagustuhang maghiganti ay nagawa ni Anastasia na mag-plastic surgery at ginaya ang mukha ni Aling Disay na noon pa man ay matagal nang hawak ng kanyang kampo. What's the meaning of this? Mabilis kong napabilog ang ulo mo sa pagkakataong to. Ngumisi si Anastasia at mahigpit na hinawakan ang buhok ni Sammy. Masyado bang magaling ang doktor na binayaran ko upang maging kamukha ko ang bruha na yon? Bitiwan mo ang taong mahal ko kung ayaw mong durugin kita. Subukan mo lang talaga na makalaya ako dito. At ipapalapa kita sa mga buwaya at itatapon kita kung saan ka nararapat. Matapang na sabi rin ni Sammy na hindi man lang mahikitaan ng takot. Manahimik kayong dalawa. Singhal ni Anastasia at kinuha ang kutsilyo na hawak ni Sammy mula sa likuran. Hinayaan ko kayong magsanay at magstay dito upang malaman ko ang plano nyo at paghahanda nyong gagawin. Akala nyo ba maiisahan nyo ako? Malakas na tumawa si Anastasia at tinutok ang kutsilyo sa leeg ni Sammy. Ngayon, gusto ko masaksihan muna ng isang mafia lord kung paano ko rin patayin ng taong minamahal niya. Ngumisi si Anastasia pero bago pa man magawa ang nais nito, nakagat na ni Sammy ang kamay niya at buong lakas siyang sinipa. That's my girl. Ngumisi si Shepard at kinuha ang baril. Sige, subukan mo na makita mo ang hinahanap mo. Sigaw ni Anastasia na agad nakabawi habang ang mga braso ay nasa leeg ni Sammy at kutsilyo sa tagiliran nito upang hindi magtangkapang gumalaw. You can't do that. Kalmado na sabi ni Shepard at tinapon ang baril kasabay ng sunod-sunod na putok at pagtumba ni Anastasia sa sahig. Saan ang galing? Masyado ba ako natagalan sa pagdating, Shepard? Nakangiting tanong ni Alfred habang hawak ang tungkod at dinaraanan ng mga kalaban na ngayon ay walang buhay. You're always on time. Sagot ni Shepard at ngumiti na makita si Sammy na mabilis na tumakbo palapit sa ama at mahigpit itong yumakap. I miss you, Dad. I miss you so much, sweetie. Magalang na yumuko si Shepard at tinapon ang baril bago tumalikod upang tuluyan ng umalis. Dahil tapos na ang trabaho niya kay Sammy at wala na siyang dahilan para magstay pa doon. Ayaw ni Shepard masaksihan ang pag-alis nito at silayan na lang ang dalaga mula sa malayo. Kakainis ka talaga kahit kailan.
Namumugto ang mga mata ng sigaw ni Sammy matapos paluin ng suot na tsinelas ang ulo ni Shepherd. What the? Bago pa man makasagot si Shepherd, ay mabilis sa mga paa na tumakbo ni Sammy palapit sa binata at niyakap ang lalaking tinitibok din ang kanyang puso. Dito ka lang, naiintindihan mo ba ako? Napangiti si Shepherd at pinunasan ng luha na gustong bumagsak sa mga mata ni Sammy. I love you, my hot bodyguard, and I will always be loving you. Sabi ni Sammy nang maghiwalay ang kanilang labi. You're always making me nervous, Sammy. Masayang sabi ni Shepherd at siniil ng halik si Sammy. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa pero hindi muna ito pinaalam sa publiko. Nalaman lang ng mga ito ang tungkol sa relasyon noong araw na kinasal sila sa harapan ng altar. Shepherd, gusto ko ng matamis na mangga pero gusto ko green pa balat. Tapos manggang hilaw. Paglalambing ni Sammy sa asawa. Bumangon naman si Shepherd sa kama at hindi maipaliwanag ang mukha na tumingin kay Sammy. Saan ako kukuha ng matamis na manggang hilaw? Gusto ko nga eh. Pagdadabog ni Sammy at namuo ang luhas sa mga mata. Shh, don't cry. Ikukuha kita ng mangga, okay? Pang-aalo ni Shepherd sa asawa bago hinalikan ng maumbok nitong tiyan. Akma na sanang aalis si Shepherd pero pinigilan siya ni Sammy sa kamay habang nakanguso. Ayaw ko pala ng mangga. Gusto ko pumunta na lang tayo sa labas. Nakahinga naman na maluwag si Shepherd nang malaman ito. Halos ilang gabi na rin kasi itong walang tulog at pahinga dahil sa paglilihi ng asawa. Umalis si Shepherd sa kama at buong lakas na binuhat si Sammy at dinala palabas ng mansyon at bumungad sa kanilang sunset. I love you. Ani Sammy. I love you more. Buong pusong sabi ni Shepherd at niyakap ang asawa. Mahal na mahal ka namin ni baby at hindi kami magsasawang mahalin ka kahit pa pumuti ang buhok namin sa kakaintindi sa'yo. Dapat ako yata magsabi niyan. Natatawang sabi ni Shepherd at binawi ang sinabi na mapansing sumimangot si Sammy. I'm just kidding. Barilin kita dyan, gusto mo? As if you will do it. Sagot naman ni Shepherd sa kanya. Tumikwas ang kanyang uso at umiling. Siyempre hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko. Subukan mo lang at papatayin kita. Akala ko ba ayaw mo ako mawala sa buhay mo? Pero ba't mo ako papatayin? Natatawa na sabi ni Shepherd at hinalikan sa noo si Sammy. Bakit ko naman yun gagawin? E di para ko na rin pinatay ang buhay ko. Napailing na lang si Shepherd ng kanyang ulo. Buntis man o hindi, pabago-bago pa rin ang mood ni Sammy. Pinikit naman ni Sammy ang mga mata nang dumampi ang labi ni Shepherd sa kanyang ilong. Sa nagdaang taon, tuluyan na rin nagkaroon ng hostisya ang dahilan kung ba't namatay ang kanyang ina. Naging maayos ang kalagayan ng kanyang ama at kung minsan ay bumibisita ito rito. Kadalasan sila namang pupunta sa mansyon ng ama. Minsan, pinili niya ring manirahan sa probinsya kung saan malayo sa gulo. Thank you for being always there by my side, my love. Ani Sammy at sinalubong ang halik ni Shepherd, kasabay ng unti-unting paglubog ng sunset sa tapat nila. Nilagay ni Shepherd ang kamay sa bewang ni Sammy at dahan-dahan itong sinandal sa puno habang humahampas ang malakas na alon. I love you. Paulit-ulit na sabi ni Shepherd tuwing naghihiwalay ang kanilang labi. Upang iparamdam kay Sammy ang pagmamahal niya dito na walang katapusan. Napahigpit ang hawak ni Sammy sa suot na damit ni Shepherd nang lalo pang lumalim ang halik na binibigay ng asawa sa kanya. It's getting late. Baka sipunin ka sa labas. Wika ni Shepherd at dahan-dahan siyang inupo sa upuan at naghanda ng pagkain
bago sila sabay kumain at magpahinga. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Hot Bodyguard is a Mafia Lord. Written by Hazel Ashi. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!